Magandang araw mga kabayan. Sa kabila ng mariing pagtanggi ni Senator Jingoy Estrada sa naging paratang sa kanya ni Bryce Hernandez, ang dating opisyal ng DPWH na di umano ay sangkot Estrada sa 355 milyong piso sa kontrobersyal na pondo sa Ghost Flood Control Project. Porsigido naman itong si Senator Ping Lacson na busisiin at imbestigahan ang isang CCTV footage na nakunan sa loob mismo ng Senado kung saan ay isang tauhan ng isang contractor company ang nagtungo sa opisina ni Senator Jingoy Estrada para magdala ng pera na pinaghihinalaang suhol o komisyon mula sa isang flood control project sa DPWH. Meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, no? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya, para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador kung siya ay napuntahan. Bakit nagpunta rito yung WJ? Samantala, naniniwala naman si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may mga opisyal talaga ng gobyerno, partikular ang mga kongresman na sangkot sa ilegal na flood control project. Ayon kay Magalong, bagamat alam na ng taong bayan ang totoong kalakaran sa bagay na ito, sa kabila nito pinagtataka at malaking paraisipan kay Magalong kung bakit tila tahimik ang Kamara at Palasyo sa mainit at maugong na pangalan ni Ako Bicol Party List Representative Saldico at ang pinuno mismo ng Kamara na siya Speaker Martin Romualdez Jr. Marami sa kanila involved, no? Walang kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldico, hirap na hirap pa silang banggitin. For some reason, di ko rin alam kung bakit takot na takot. Ibig sabihin, it's a public knowledge inside Congress kung gaano ka-powerful yung tao na yan. No? But why is it that they're afraid to mention his name? Why? Ayon pa kay Magalong, kahit paulit-ulit nilang gisahin at imbestigahan ang mga opisyal ng DPWH, ay hindi pa rin ito sapat para marisolba ang kaso. Aniya, ang dapat na unang isalang sa investigasyon ay ang mga kongresman na siyang pumipili sa mga DPWH sa district engineers kung saan ay dito nag-uugat ang sabuatan at nauuwi sa malawakang korupsyon. Kasi kalimitan, alam nyo naman yung district engineer, sino namimili dyan? Ang namimili naman dyan yung mga babatas, hindi naman si Secretary DPWH. Kasi ganyan na naging kalakaran. Bakit sila nagmimili? Kasi nga nandun yung complicity, nandun po yung sindikato. No? Kaya sa atin po, paano natin ma-address to? Again, the principle of transparency. Sa huli, matapang at nanindigan si Mayor Magalong na handa siyang humarap sa mga kongresman o kamara para sa gagawing pagdinig. Ito ay sa kabila ng mga banta at paalala ng ilang grupo na baka ibuli o takutin lang siya sa gagawing investigasyon. Sabi ni Magalong, handa siyang humarap at hindi siya pupunta sa isang giyera kung walang dalang bala o mga sapat na ebidensya. So marami nagsabi sa akin na, ay Mayor, kawawa ka lang dyan sa house, puputaktihin ka. Sabi ko, alangan naman ako hindi pupunta sa alarm, na ako pupunta sa house na wala akong bala. Siyempre nakaprepara din ako, no? Kaya, I am a soldier, no? And I came from a tactical unit. So, I'm prepared to go to the battlefield. Kahapon sa ginawang rally at pagtitipon ng ilang grupo sa iba't ibang bahagi ng bansa, matapang na pinangalanan ni Ka Eric Celis na dating leader ng aktivistang NPA, itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang pinsan nitong si Speaker Martin Romualdez na ugat at punot dulo kung bakit lumala ang korupsyon sa bansa at lumakas ang loob ng mga opisyal ng DPWH at ilang kongresista na nangurakot sa kabanang bayan. Mapapadali ito lahat kung wala ng AFP sa likod ni Marcos. Pinipirmahan niya ang sindikato na budget na pinapalusot ng kanyang pinsan for the last 3 budget cycles. Ibig sabihin po, ang conspiracy ni Marcos at ni Romualdez ang naging dahilan kung bakit naging malakas ang loob
ng kagaya ni Saldico na maging kriminal na mandurukot at mangangamkam sa kaban ng bayan ang sindikato sa DPWH hanggang sa baba, hindi lamang sa taas na antas at pati ang mga kriminal na contractors na numbalik sapagkat ang unang nawala ay yung tinatawag nating fear factor. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, dapat na ba talagang humarap sa gagawing investigasyon na binuong independent body itong si Martin Romualdez at ilang mambabatas na pinaghihinala ang sangkot sa korupsyon, partikular itong kontrobersyal na si Congressman Saldico. Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Aga wala pang ibinibigay o kinukumpirma na ibang impormasyon si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, partikular nga doon sa mga nakita sa closed-circuit television o CCTV footage ng Senado kung saan makikita nga itong or nakita nga at nakumpirma na nagpunta ng Senado itong nga individual umano na nagdala ng lagay sa mga senador kaugnayan ng maanumalyang flood control projects. Ayon kay Senador Lacson na naitalagang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, nais niyang ipursige ang issue ng umano'y lagayan sa mga senador. Kasunod dito ng isiniwalat na impormasyon ni Bryce Hernandez, dating opisyal ng Department of Public Works and Highways, sa pagdinig ng House of Representatives, kung saan isang tauhan umano ng WJ Construction na nagpunta sa Senado upang magsagawa umano ng delivery obligation o magdala ng lagay kay Senador Jinggoy Estrada. Itinanggi na ng issue na ito ni Estrada, ngunit nais ni Lacson na imbestigahan ito at ipatawag ang naturang tauhan ng WJ Construction na nagkumpirma na nakapunta ito sa Senado. Meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, no? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya, para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador kung siya ay napuntahan. Bakit nagpunta rito yung WJ? Ayon pa kay Senador Lacson, hindi pa niya personal na nakikita ang CCTV footage, ngunit ipinapasabina na niya ito upang makasiguro na mayroon silang kopya ng CCTV footage. Nilinaw naman ng Blue Ribbon Chairperson na ipagpapaliban nila ang naunang schedule ng susunod na pagdinig ng komite na nakatakda sana sa September 16. Kailangan pa kasi anya nila ng kaunti pang panahon para ayusin ang mga ebidensya na nakalap ng Blue Ribbon nang nasa ilalim pa ito ng pamumuno ni Senate Deputy Minority Leader Rodante Marcoleta. Sa halip, isasagawa nila ang susunod na pagdinig kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects sa September 18. Araw yan ng Huwebes ng susunod na linggo. Sa ganitong paraan anya, mas mahaba ang kanilang magiging oras ng pagdinig dahil walang sesyon ng plenaryo sa araw ng Huwebes. Aga plano din ni Senador Panfilo Ping Lacson ang pag-iimbita o pagpapatawag sa operator ng CCTV ng Senado upang ipaliwanag nito ang nakita sa CCTV footage, partikular na yung mga aktibidad ng naturang tauhan ng WJ Construction. Marami sa kanila involved. No? Walang kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldico. Hirap na hirap pa silang banggitin. Naniniwala si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may mga mambabatas na sangkot sa sindikato na nasa likod ng katiwalian sa flood control projects. Isang palaisipan din para sa alkalde kung bakit hindi maituro na isa sa personalidad na sangkot sa anomalya si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. For some reason, di ko rin alam kung bakit takot na takot. Ibig sabihin, it's a public knowledge inside Congress.
kung gaano ka-powerful yung tao na yan. No? But why is it that they're afraid to mention his name? Why? Ayon sa punong lungsod ng Baguio, ito ay dahil karamihan ng sangkot ay mula sa mababang kapulungan ng Kongreso. Pinuna rin ni Mayor Magalong ang aniyay sindikato sa pamimili ng mga mambabatas ng district engineer. Kasi kalimitan, alam nyo naman yung district engineer, sino namimili dyan? Ang namimili naman dyan yung mambabatas, hindi naman si Secretary DPWH. Kasi ganyan na naging kalakaran. Bakit sila nagmimili? Kasi nga nandun yung complicity, nandun po yung sindikato. No? Kaya sa atin po, paano natin ma-address to? Again, the principle of transparency. Kamakailan naman ay nakatanggap ng imbitasyon mula sa Senate Blue Ribbon Committee si Mayor Magalong. Bagamat naniniwala ang alkalde na mas may kredibilidad ang investigasyon sa mataas na kapulungan, nais pa rin niyang humarap sa Kongreso na aniyay sentro ng usapin. So marami nagsabi sa akin na, ay Mayor, kawawa ka lang dyan sa House, puputaktihin ka. Sabi ko, alangan naman ako hindi pupunta sa alarman na ako pupunta sa House na wala akong bala. Siyempre nakaprepara din ako. No? Kaya, I am a soldier. No? And I came from a tactical unit. So, I'm prepared to go to the battlefield. Giit pa ng punong lungsod, napakahalagang magkaroon na kaagad ng independent commission na mag-iimbestiga sa issue at masisiguro na magiging malaya ito sa impluwensya ng politika. Itinanggi naman ng alkalde na kumpirmadong kasama siya sa binubuong independent commission ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May issue kasi dyan na nire-raise katulad yung sinabi ni Yusek Claire na palagay niya from her personal perspective, sabi niya kung pwede sa commission dapat walang politiko. Eh nagkataon naman na politiko ako, so kumbaga parang wala na ako sa qualification. So I would accept that. Binigyang diin ng opisyal na dapat kilalanin ng lahat ang mga personalidad na itatalaga ng Pangulo sa bubuuing Independent Commission upang maisakatuparan ang pangakong mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon. Dapat marami pang sabihin ng mag-asawang Pacifico at Cesara Diskaya kung gusto nilang maging state witness. Ito ang binigyan diin ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson. Kasunod ito ng pagtanggi ni Senate President Vicente Soto III sa pagpirma ng Witness Protection Program request para sa mga Diskaya. Paliwanag ni Senador Ping Lacson paano makakwalipika ang mag-asawang kontraktor kung hindi tiyak ang kanilang testimonya. Binawi pa niya ng mga Diskaya ang kanilang isiniwalat na pahayag sa Senado at iba ang sinasabi pagdating sa House of Representatives. Unang-una, nag-decline na si SOJ. Sinabi na niya na ang isang kondisyon niya, restitution. So, nag-uusap din sila ni Senate President, kaya siguro yun ang naging basis ni Senate President Soto na hindi niya napirmahan. Nasabi sa akin ni Senate President na nagkausap sila ni Secretary Boying Remulla. At yun nga, hindi raw papalusutin. So, anong use na i-endorse mo pa yun? Ayon pa sa Senador, ang maaari niya lang irekomenda sa mga nais maging state witness sa pagdinig ng Senado ay ang legislative parliamentary immunity. Sa ganitong paraan anya, hindi magagamit laban sa tatayong testigo ang lahat ng sasabihin nito kahit isangkot pa nito ang sarili sa paglabag. Ngunit kung sino man ang lalapit sa opisina ni Lacson upang magbakasakali na maging state witness, kailangan tell all o magsabi anya ng lahat ng katotohanan. Babala ni Senador Ping, malalaman niya kung nagsasabi ito ng lahat ng katotohanan at hindi anya siya nabobola. Even before I was elected na chairman ng Blue Ribbon, marami lumalapit after my first privilege speech. Eh yung iba, siyempre, sinasala namin, ano mong motibo nito? In fact, known personalities na nakarating sa office ko, nagpapahayag ng kanilang intensyon na mag-state witness. Sa kasalukuyan ay wala pa anya siyang nakikitang pwedeng maging state witness sa mga anomalya sa flood control projects. This is an open call. Ang tawag po namin yan ay conscience call to the AFP. Hindi po kodita ang gusto naming mangyari. Hindi din po mutiny.
kundi ang AFP must abide by their constitutional mandate. At ano po yung nakasaad sa Konstitusyon? Article 2, Section 3. The armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. When the government, like what we are having right now under Marcos, does not serve the interests of the people but rather facilitates the crime of plunder, it is only proper for the AFP to stand with the side of the people. Mapapadali ito lahat kung wala ng AFP sa likod ni Marcos. Pinipirmahan niya ang sindikato na budget na pinapalusot ng kanyang pinsan for the last 3 budget cycles. Ibig sabihin po, ang conspiracy ni Marcos at ni Romualdez ang naging dahilan kung bakit naging malakas ang loob ng kagaya ni Saldico na maging kriminal na mandurukot at mangangamkam sa kaban ng bayan, ang sindikato sa DPWH hanggang sa baba, hindi lamang sa taas na antas, at pati ang mga kriminal na contractors na numbalik, sapagkat ang unang nawala ay yung tinatawag nating fear factor, yung pagkatakot na may kalalagyan ka kapag ikaw ay nagnakaw sa kaban ng bayan. Ang pangalawa, there is no certainty of conviction na makikita ngayon na kahit magnakaw ka, pwede kang tumakas, magtago kagaya ng ginagawa ngayon nila Saldico. Iyan ang ating dahilan kung bakit lahat ng ito mapapanagot natin kung mapapalayas natin si Marcos sa poder at kapangyarihan. Pero hindi sa pamamagitan ng karahasan. People power na mapayapa, tuloy-tuloy, ngunit hindi tayo titigil na hindi siya bumababa. Pangalawa, mapapadali pong lahat ng ito kung dumagsa ang tao sa lansangan, mapipilitan ang Armed Forces of the Philippines to withdraw support from the Commander-in-Chief. Ito ang pinakamabilis na transisyon. Hindi tayo lalabas doon sa constitutional line of succession. Ibig sabihin po, nasa batas pa rin ang pagkilos natin. Let the constitutional line of duty of the Armed Forces be their call of conscience. Ano po yun? That the Armed Forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. And Marcos and Romualdez are not the state. They are not the government either. Ibig sabihin po, mapapadali ito lahat kapag nanindigan ang AFP kasama ang PNP to withdraw support from the Commander-in-Chief that will render Marcos inutile, and therefore a transition of power as stated by the Constitution can take place. And then huhulihin natin si Marcos, si Romualdez at sila Saldico, papanagutin sila at bawiin ang ninakaw at dinambong na kayamanan. Nagpahayag ng buong suporta si Bapli Works and Highway Secretary Vince Dizon sa Independent Commission na siyang mangangasiwa sa pagsasagawa ng investigasyon sa infrastructure project ng gobyerno. Kahapon, formal nang binuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Independent Commission on Infrastructure o ICI. Ayon sa kalihim, malaki ang may tutulong ng ICI sa pag-iimbestiga sa maanomalyang mga flood control project. Tayo po ay magiging resource. Ang DPWH ay magiging resource ng Independent Commission. Kung ano po ang kakailanganin ng mga dokumento, mga testimonya, yan po ay ibibigay natin at full cooperation po. Dagdag pa ng kalihim na iisa-isahin nila ang pag-iimbestiga sa mga maanomalyang proyekto. Talaga po nakakagulat ang mosyon ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte na hindi na ituloy ang kaso niya sa International Criminal Court. Kung babasahin mo kasi ang mosyon ng kanyang mga abogado, pinalalabas na wala na sa tamang kapasidad ang pag-iisip ng dating Pangulo. Sa mosyon po ni Atty. Nicholas Kaufman, ito raw ang mga problema ngayon ng dating Pangulo. Kakulangan sa memory at kakulangan sa executive functioning. Ano po ibig sabihin nun? For example, planning, focusing at multitasking. Visual constructing abilities o yung cognitive abilities, halimbawa po, ang pagbubutones ng damit o kaya pag-aayos ng iyong kamang tinulugan. At limitado na raw ang kanyang kakayahan para sa complex reasoning. Dagdag pa ni Kaufman, hindi na nga raw maintindihan ni Duterte ang dahilan kung bakit siya nakakulong ngayon sa The Hague. At ang pahabol ni Tony Kaufman, kung ano pang paggamot o kahit ano pang paggamot ang gagawin, hindi na lang maibabalik ang dating Pangulo sa kanyang dating kakayahan. At ito nga po, dahil daw hindi na maintindihan ni Duterte ang paglilitis, hindi na raw siya dapat dumaan sa paglilitis. Sa ilalim po ng Rule 135 ng ICC Rules of Procedure, ang ICC Trial Chamber lamang ang merong otoridad na magdesisyon kung fit to stand trial ang isang akusado at kung naintindihan niya ang mga nangyayari sa paglilitis. Ngayon,
Nagkaroon na ba ng gantong klaseng issue kung saan hindi tinuloy ang paglilitis dahil sa fitness o kakulangan ng fitness to stand trial? May ilan na rin pero sa ibang international tribunals. Si Felicen Kabuga, isa pong negosyante sa Rwanda, inakusahan ng genocide sa UN International Criminal Tribunal for Rwanda. Yun lang, 87 years old na po siya nung siya'y mahuli. June 2023, nagdesisyon ang tribunal na meron na siyang demensya at hindi na maaaring dumaan sa paglilitis. Pero hindi rin siya pinakawalan. Hanggang ngayon, siya po ay nasa UN Detention Center pa rin sa The Hague.